Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay nasa 21st week of Wednesday in Ordinary Time. My dear brethren, why was Jesus so aghast at the scribes and the Pharisees? Because they did not walk their talk. What they said was contrary to what they did. They told to the people what to do, yet they themselves did not practice what they preach. They were good at giving commands, but the responsibility seemed to end with giving those commands. So, my dear brothers and sisters, they were also very conscious of their outward appearance. They always put their best foot forward, so to speak, yet they paid little attention to the condition of their hearts and to their manipulative behavior. They were more concerned with how they appeared before others than with who they truly were before God. Mga minamahal kong kapatid, apang pinagninilayan natin ang kanilang mga pag-uugali, huwag tayong agad magturo ng daliri sa kanila. Marahil may mga pagkakataon ding nahuhulog tayo sa tukso na magsabi ng mga tamang bagay, ngunit hindi naman natin ito na isa sa buhay. Maaari tayong magsalita tungkol sa kababaang loob, ngunit naghahangad naman ng pagkakilala. Magsalita tungkol sa katapatan, ngunit nagtatago ng katotohanan. O magsalita tungkol sa pag-ibig habang nananatiling walang malasakit sa mga ngailangan ng ating habag. Mga kapatid, sa kasamang palad, nakikita rin natin ang ganitong pag-uugali sa ilang makapangyarihang tao na nagpapakita ng malinis na himahe sa publiko, ngunit kulang naman sa integridad. Manipula nila ang iba upang sila'y hangahan, respetuhin, at ituring makapangyarihan. Sadly, we also see this attitude among some powerful people who project to clean public image but lack integrity. They manipulate others so they will be admired, respected, and looked up to. Yet, earthly power, prestige, and influence are temporary. Nothing lasts forever in this world, my dear brethren. Eventually, those who rely solely on power will lose it, and those who exalt themselves through an arrogance will be humbled. Kaya, mga minamahal kong kapatid, ang kapangyarihan, katanyagan, at impluensya sa mundong ito ay pawang panandalian lamang. Walang anumang bagay sa mundong ito ang mananatili magpakailanman. Tandaan natin yon. Darating ang panahon, mawawala rin ang kapangyarihan ng mga umaasa lamang dito at ang mga nagmamataas ay ibababa. Kaya, my dear brethren, reminds us that God does not look merely at our outward appearance. He looks into our hearts. We may be able to impress people with our words, accomplishments, positions, or public image. But we can never hide the truth of our heart from God. Ipinapaalala sa atin, hindi lamang panlabas na anyo ang tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan niya ang ating puso. Maari nating mapahanga ang mga tao sa pamamagitan ng ating mga salita, mga gawa, katungkulan,
o magandang himahe sa harap ng publiko, ngunit hindi natin kailanman may tatago sa Diyos ang tunay na kalagayan ng ating puso. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat, bukas, mapagpakumbaba, at tunay sa ating pakikitungo sa isa't isa. Naway maging magkatugma ang ating mga salita, mga gawa, at naway makita ang ating pananampalataya, hindi lamang ating sinasabi, kundi higit sa paraan ng ating pamumuhay sa araw-araw. Kaya iwasan natin mga kapatid ang pagmamanipula, ang kayabangan, ang pagkukunwari at pagiging mapagpaimbabaw. Sa halip, hayahan nating hubugin ng biyaya ng Diyos ang ating mga puso upang maging mapagpakumbaba at mahabagin. Ito mga kapatid ang dapat nating tandaan. Huwag nawa tayong maging labis na abala sa pagpapakitang mabuti sa paningin ng iba na nakakalimutan na nating maging mabuti sa harapan ng Diyos. Nawa ang ating buhay ay maging tahimik, ngunit malinaw na patotoo sa pananampalatayang ating ipinapahayag, hindi sa pamamagitan ng pagpapakitang tao, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, paglilingkod, kababaang loob, at integridad. Kaya mga kapatid, nais kong iwan ang mga katanungang ito. Tunay nga bang magkatugma ang ating mga salita at gawa? O baka naman mga kapatid, ang ating pinakamagandang anyo lamang ang nakikita ng tao habang mahinahon tayong inaanyayahan ng Diyos na hayahan siyang baguhin at pagalingin ang mahabaging nakatago sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen.